So ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ngayong panahon na ito na taas-taas ng presyo ng fuel, no? Panahon na talagang it's high time para pag-isipan natin paano gagawing energy efficient ang mga bahay natin. No? Baka nagpaplano ka kasing magpatayo ng bahay. Paano mo gagawin, paano mo i-communicate sa designer mo na gawing energy efficient yung bahay mo. Pag-usapan nga natin yan. Check this out. So ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Alam nyo, mas ano pa rin tayo mas mapalad pa rin tayo compared sa ibang mga countries na may 4 seasons. Kasi sila, kung mainit, malakas sila gumamit ng kuryente. Kasi kailangan nilang mag-cool. Kung malamig naman, kailangan naman nilang magpainit. No? So, ano sila? Extremes Pero tayo, tropical. So, bibigyan ko kayo ng 3 points. 3 points kung paano natin gagawing energy efficient ang ating mga bahay. Number 1, yung energy source. How will you energize yung bahay mo? Siyempre, ang default, kukuha tayo sa mga utility providers natin kagaya ng Meralco. Diba? Sila ang inaasahan natin dyan. Pero mahal nga kasi. So, pwede kang kumuha ng ibang energy source, power source, like solar. So, kung may budget ka naman, pwede mong i-consider yung solar. Pwede kang mag-off-grid, ibig sabihin, talagang nakarely ka sa battery. I-store mo yung energy coming from the sun and battery yung mag-e-energize. Yung stored energy na nasa battery ang mag-e-energize sa bahay mo. Pwede ka rin naman kung ayaw mo mag-off-grid. Meron din naman na tinatawag na net metering. Si Meralco, bibigyan kanya ng kuryente sa panahon na iipunin mo yung solar power, i-store mo yun sa battery mo. And then, dahil nga net metering, may dalawang metro, si Meralco tsaka ikaw, yung energy na ibibigay mo kay Meralco ay babayaran niya sa iyo yun. Yan yung karaniwang ginagawa. So, in effect, si Meralco ang nagbabayad sa iyo. Parang gano'n, So, kung meron kang sapat na budget naman, sabi nila, on the average, kung meron kang 350,000 to 500,000, pwedeng ma-energize ang buong bahay na merong isang kwarto, na mayroong isang aircon at may mga ilaw. So, yan yung sinasabi nila. Sabi sa experience. So, mga 350 to 500,000 may energize mo ang isang bahay. Let's say isang bahay na mayroong 50 square meters na floor area. So, pwede ka na diyang mag-off-grid. Pero, syempre, kailangan meron kang battery para storage. So, pwede mong tignan yan, Kasi nga, kontrolado mo yung gamit. At saka, dahil nga tropical country, mainit ang araw sa atin, pwede mong i-harvest yung sunlight na yan para i-convert mo into energy, renewable energy. So, you'll go green, hindi ka magko-contribute sa carbon footprint at healthy yung energy source mo dahil natural yung source. So, isa yan, Point number 1, yung energy source. So, go solar. Number 2, yung natural ventilation and natural lighting. So, basic, lalakihan mo yung mga windows mo. Para during the day, ma-maximize mo yung natural light. And
during the months na medyo breezy, no, mahangin, presko ang hangin, hindi ka na mag-aircon, hindi ka nagagamit ng fan, no? Kasi nga maganda yung yung mga openings mo. So, makakatulong yung architect mo diyan, no? Kung gagawin mong based sa tamang orientation yung mga openings, no? Ibig sabihin, iniiwasan mo yung mga part na nandyan nakatutok yung araw, no? Yung west side during the afternoon, southwest. So, kapag yung bintana mo hindi nakaharap dyan, during the afternoon, hindi nakatutok yung init, no? Dun sa bahay mo. So, i-communicate mo yan sa architect mo. Alam naman ng mga architect yan. Tapos, sa atin, no, may mga months na, malamig talaga. Like, recently, yung January, February. So, may mga, sabi natin 2 months na, na medyo malamig. Pero kung meron kang tamang pwesto ng mga openings sa bahay mo, mama-maximize mo pa yan. Baka ma-double mo pa. No? Baka yung during November, December, January, February, hindi ka gagamit ng aircon kasi ma mapapaikot mo ng maganda yung hangin, no? Yung cool air, si amihan, mapapaikot mo sa loob at labas ng bahay mo, no? So kung yan ang gagawin mo, tama ang mga openings, dalawa ang ma-harvest mo. Natural light coming from the outdoors, no? And natural air, natural ventilation, no? Ako, kapag may space, no, kapag medyo malaki yung lote, ginagawan ko talaga ng atrium. Atrium yun yung opening na nasa gitna, no? Ginagawa akong garden yun. Nasa gitna. Kasi tapos pinapalibutan ko siya ng si windows. So, ginawa ko yan sa atrium house. Kung di nyo pa napapanood yung atrium house, natapos ko na yun. Pwede nyo tignan, no? Dyan sa aking playlist. So pag pumasok yung hangin doon sa bahay, titimplahin siya sa gitna, doon sa atrium. Tapos lipat siya sa kabilang wing. So parang ang bahay mo merong 4 na wing. Merong northeast, southwest wing. Kasi merong buta sa gitna. So kung saan man yung direction ng hangin, pagdating sa gitna, magkakaroon ng yan, no? Titimplahin niya. No? Tawag ko nga doon, Venturi effect. Para naturally, ma-cool yung interior space. Kung meron kang sapat na space. Kung wala naman, dahil maliit yung lote mo, pwede kang mag-take advantage dun sa height. Pwede mong butasan yung part ng walls mo, upper part ng walls mo, bago doon sa roof. No? Ang tawag dyan ay, clerestory. O kaya naman, magkaroon ka ng maraming mga butas doon sa eaves, no? Sa roof eaves mo, para yung hot air ay makaka-escape. Kasi ang hot air papunta sa taas. Makakatulong din kung meron ka mga ceiling fan at mga fans, no? Para mas ma-circulate yung hangin. So in that way, no? Dahil nga tinutulungan mo yung bahay mo na huminga, no? Dahil may mga tamang butas, tamang pwesto ng butas, mas minimize mo yung paggamit ng aircon. Baka hindi ka na mag-aircon. No? Mag-aircon ka na lang. Talagang matindi na yung summer. Okay, so yan yung point number 2. Yung point number 3, insulation. Insulation, dahil kailangan natin ng insulation kapag mainit. Especially dito sa Pilipinas, common sa atin yung roof na metal. So, kailangan may insulation. Tinutulungan ng insulation yung interior space mo para i-trap niya yung init galing sa labas. Ang insulation, hindi lang siya sa roof. Pwede rin i-apply yan sa walls. Lalo na kung ang walls mo ay concrete. No? Kasi pagdating ng gabi, medyo mainit na yung concrete walls. Binubuga niya na yung naipon niyang init sa buong maghapon, binubuga niya yan pagdating ng gabi na. So, pwede kang mag-double wall. So, kung ito yung concrete wall, pwede kang maglagay dyan ng insulation, then ilagyan mo siya uli ng sidings. So, may mga ways talaga, no?
para maging mas energy efficient. Efficient in a sense na hindi ka na kailangang mag-switch on ng ilaw, mag-switch on ng aircon at ng fan. Marami tayong pwedeng gawin. Mag-a-adapt na lang tayo sa situation. Lalo na hindi naman bumababa ang mga presyo, talagang tumataas ang demand sa fuel at tumataas din ang presyo niya. Lalo na kung may mga nangyayari kagaya nito, merong war sa Middle East. So, pwede nating gawing resilient kahit yung design ng ating mga bahay. Sana nakatulong itong maiksing kwentuhan natin at natuto kayo. At sana magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye!